So, isa sa tanong, paano nga ba nagamit ng DLL? Ito, sa screen natin, pag binuksan nyo yung Visual Basic, may makikita kayong mga project types na pwede nyo gawin. Kalimitan ng ginagamit lang ay standard exe or executable, meaning stand-alone ito. Na meron ditong ibang project type, pero today, ang di-discuss lang natin muna itong ActiveX DLL. So, gawa muna tayo ng standard exe as usual. Now, ito, ginawa ko na wala pang laman. Kung gusto kong magdagay dito ng DLL, pupunta ko rito sa File, Add Project, hindi tayo New. Gagawin natin Add Project, and then pili tayo ng ActiveX DLL. Now, pansinin nyo itong project window dito sa kanan. Sa ngayon, isang project lang nandyan. Pag kinlik mo yung sa DLL, magiging dalawa na sila. So, lakihan lang natin to. So, yan. Meron ka ng DLL na project. Separate yan na project pag sinave mo sa folder mo. So, ngayon, gawin natin, simple lang natin. Itong project 2, let's say, gawin natin pangalan yan ay, let's say, matlib or math library. And then, yung class, meron ako sinusunod na convention dito. Kapag nasa project or yung file name, yung class starts with a C. So, kung gusto kong gumawa ng function class, tatawagin ko itong C, let's say, functions. So, importanteng in-name natin itong library natin. Ito yung library, top level library. Ito yung parang component niya. Now, sa loob, by the way, mapapansin nyo, by default sa VB6, ganito yung itsura ng code. Ang magandang practice dito, punta kayo sa options, tapos i-click nyo itong require variable declaration. Ngayon, pag halimbawa nag-add ka ngayon ng module dito, later brain ko na lang, magkakaroon ito ng option explicit. So, ang difference niyan, brain ko muna to. Yung option explicit, ang sinasabi lang natin is bago mo gamitin yung variable, i-declare mo muna. So, para ma-demo natin mabilis, para tayo dito. So, dito pag sinabi natin bawang x is equal to 9, tapos, let's say, yan na natin, debug print yung x na yan. Pag nirun natin, eto may lumalabas dito na 9. Pero pag sinabi natin dito na, pwede naman nating i-type yun. Yan, pag nirun mo siya, lalabas to na variable not defined. So, ang reason kung bakit maganda yan is, pag malaki na yung project nyo at magkakaroon kayo ng mga bugs, ito yung isa sa kalimitang source ng bug. Yung variable pala undefined. So maybe nagka-miss typo ka lang. Yung pala hindi talaga siya actually defined. So yan, stop na muna natin itong program natin. So iwanan ko lang muna yan. Balik tayo dito sa natin. Dito tayo sa library natin. So function, gawa lang tayo dito. Again, lagyan lang natin to. Option, explicit. Mali yata yung font. Teka lang, papalakihin ko lang. So, para tayo sa options, editor format, normal text. Tingnan nyo kung may consolas. Mas maganda yung itsura ng consolas kasi ito yung ginagamit ng mga later editors. So, for this video, lakihan natin. Gawin natin 16. Tingnan natin kung okay na. Baka maliit pa rin. Gawin natin 18. Ayan, okay na siguro yan. So, gawa lang tayo dito ng function. Let's say, add nums. Tapos, i-define lang natin yung n1 as integer, n2 as integer. Ang nire-return niya ay integer din. So, dito, hindi tayo nagamit ng return. Ang ginagamit natin is yung function name is equal to, kung naman yung gusto natin i-return, unlike yung ibang language. Sa ibang language kasi, yung gagawin natin dyan is return n1 plus n2. Sa VB6, hindi ganon. Gagamitin yung name ng function, yan, i-assign yung value na gusto nyo bumalik. Essentially, yung return value niya. Now, ganito lang muna yan. I-save natin yan. Tatanungin ka niya kung saan natin i-save. Meron na ako dito na folder. Gawa tayo dito ng project 1 kunyari.
Yung form 1, lalagay ko muna dyan kasi hindi naman ito yung focus natin. Ang focus natin ay yung library. Na yung library, ito nandito na tayo sa library. Ilalagay ko siya sa subfolder. So, alam mo, lagay natin dito as lib. So, yung CLS, yung class file, tsaka yung library itself, nandun sa loob ng lib. And then yung group, isasama natin yan kung nasan yung exe. Ito essentially yung solution. Kung pumunta kayo sa .NET, ito yung solution. So, parang pwede natin ilagay dyan na natin yung solution mo. Pero sa luma, PBG or project group ang tawag sa kanya. Na pag tinignan mo naman yung folder niyan, ayan, nandito yan sa loob ng project 1. Ito yung standard exe natin. Ito yung pinaka-solution. Ito yung kasama pati yung library sa loob. So, yun yung structure niya. So, now, meron na tayo niyan. Paano natin i-access dito yan? So, kunyari meron tayo ditong dalawang text box. Tapos, gusto nating i-add yung dalawa niyan. Gusto natin gamitin yung library. So, pag nag-code tayo dito, gusto nating ang gamitin natin yung library. So, pupunta ka tayo sa project and then references. By the way, ito, during sa IDE tayo, itong library na to, itong DLL is niload natin kasama ng project. Pag kinlik mo yan, makikita mo yung path niya as a code, as a BBP. Mamaya, titingnan natin yan as DLL naman. Ito, ginagamit mo kung gusto mong i-debug yung DLL. Kailangan magkasama sila rito para madali kang mag-trace ng execution. So, click natin yan. Okay natin. And then, kailangan instantiate natin yung matlib natin. So, pwede mong instantiate nandito sa loob. So, halimbawa, meron ka rito mlib as new matlib.cfunctions. And then, ano ba gusto nating mangyari ulit? So, halimbawa, total as integer, total is equal to mlib dot add nums. Tapos, ano yung add natin? So, gawin natin yung value ng text1. Next parameter is yung value ng text2 dot text. Tapos, i-assign ngayon natin yan sa ano isa? Message box na lang natin. Message box total. So, i-try natin kung gagana. So, ito yung screen. Lagyan natin dyan. Halimbawa, 3. Ito ay 4. Then, click natin itong button. So, ayan. Lumalabas siya. So, ganito lang yung paggawa ng library. Tapos, oops, nawala. Ayan, paggawa ng library at paano mo gagamitin. So, sa next video, ang gagawin natin ay i-compile natin itong DLL, i-compile na natin. Tapos, i-open lang natin yung single project para malaman nyo naman paano mo i-access yung library itself.